Tayo and atin pong buksan ang ating mga Biblia sa libro ng Isaias, chapter 2, verses 2 to 3. Isaiah, chapter 2, verses 2 to 3. Okay, Isaiah, chapter 2, verses 2 to 3. Isaiah 2, verses 2 to 3. Sige, let us all together read the Word of God. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol. At lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, "Halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem." Pagpalain ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Mapagpala at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may mga pusong nagpapakumbaba sa iyong kadakilaan at pinapalakas ng pag-asa sa iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na naghahari sa lahat ng bansa. Ang iyong salita ay umaabot sa buong daigdig. Ayon sa iyong ipinahayag sa pamagitan ng iyong propetang si Isaias, darating ang araw na ang lahat ng tao ay dadagsa sa iyong banal na bundok, sabik na matuto ng iyong mga daan at tumalakad sa iyong mga landas. Salamat po na kay Kristo natupad ang pangakong ito. Sa pamagitan niya, tinipon mo ang iyong bayan mula sa bawat tribo, wika at bansa. Binubuo ang iyong iglesia bilang larawan ng iyong kaluwalhatian at biyaya. Hinihiling namin na lalo mo kaming palapitin sa iyo sa araw na ito. Turuan mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Linisin kami ng iyong spirito at gawing kawangis ng iyong anak. Naway maging kalugod-lugod ang aming pagsamba sa iyong paningin at naway ang iyong katotohanan ay magmula sa lugar na ito. Baguhin ang mga puso at itaguyod ang iyong kaharian. Hinihintay namin ang araw na muling babalik si Kristo at lubos na may tatatag ang iyong paghahari. At ang lahat ng bansa ay yuyukod sa iyo na may pagkakaisa at kagalakan. Hanggang sa araw na iyon, naway mamuhay kami ng tapat sa pagsunod at buong tapang na ipahayag ang Ebanghelyo. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. So for our New Testament reading, atin pong buksan ang ating Biblia sa Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Ephesians or Efeso chapter 2, verses 19 hanggang 22. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. So mga kapatid, sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa amin. So atin po ipagpapatuloy ang ating pagsamba sa pamagitan ng pag-awit ng mga himno. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo.
po. Ang atin pong unang aawitin ay Across the Lands. You're the Word of God, the Father, from before the world began. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. Yet you left the days of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of a cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. With a shout you rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your way. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. At para po sa pangalawang awitin natin, let us declare and sing, Christ the sure and steady anchor.
assurance, steady anchor as we face the wave of death. When this trust give way to glory, as we draw our final breath, we will cross that great horizon, close behind and life secure, and the calm will be the better for the storms that we endure. Christ the shore of our salvation, ever faithful, ever true. We will hold fast to the anchor, it shall never be removed. At sa huling awitin natin, let us sing, Behold Our God. The ocean in his hand, who has numbered every grain of sand. Kings and nations trembles at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his word? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all those wondrous things? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our
we will hear the preaching of the word. Muli ay magandang gabi po sa inyo lahat. At nawa ay malugod ang Panginoon na katagpuin tayo sa liwanag ng mga salita at prinsipyong natutunan natin kanina from Acts chapter 11. Dahil ngayon, Acts chapter 11 pa rin. Pero in a different approach or perspective. So ganun kayaman, ganun kalalim ang salita ng Panginoon na hindi tayo magkakasya sa isang pagtrato sa text. So, depende yan kung saan tayo nanggagaling. Anong need meron tayo at anong level ng spiritualidad ang bit-bit natin approaching the text. So, yun ang spirituality ng Bible study. Kaya hindi yan basta-basta. Lalo na sa hindi maingat. So, ngayong hapon ay pag-aralan natin ang iglesia, Kristiyanong komunidad. So bago maging Reform, bago maging Calvinist, bago maging Evangelical, bago maging kung ano-ano man na distinction, ngayon, iba't ibang distinction ng church. Di ba? Assemblies of God, Pentecostal, Charismatic, yan ang medyo nasa banda rito. Tapos yung mga nasa High Mass, Lutheran, Presbyterian, hanggang Methodist. Ang mga Baptist na iba na himlang, walang contemporary music, so yung mga ganun. Before anything na makapagbibigay ng pagkakaiba sa atin sa ibang iglesia, ugatin natin ang esensya ng Kristiyanong iglesia. Kaya ito po ang pag-aaralan natin. Again, open your Bible sa Acts chapter 11, 24. Acts chapter 11, 24. Acts chapter 11, 24. Sige po, kaya ko pang basahin. Acts chapter 11, 24. Tapos Acts chapter 26, 28, 11, 24. Thank you. Ganito po ang sinasabi. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Alam niyo, ang salitang Kristiyano ay binanggit ng 3 beses sa banal na kasulatan. 2 sa Acts, ayan, 11:24, tapos 26:28, Acts pa rin. Mga Gawa 26. Acts 26. Kaya hindi maaaring maging bahagi ng iglesia ang hindi Kristiyano or hindi sumasampalataya kay Kristo na kinakakitaan ng buhay na nagbabago. Yan ang Kristiyano kasi. Ang term tulad ni Kristo. So yun ang technical term ng salitang Christian. Belonging to Christ. Kasi ang Acts 16, mga nakasama ni Jesus. Dito sa 26:28, another text, 26:28, kasi dito natin ibabase ang pagiging iglesia. Ano po? Ang pagtugi sa pagiging iglesia. 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. So babalikan natin yung ano ang Kristiyano sa Acts 11, ano ang Kristiyano sa Acts 26. Tandaan nyo ang pagkakagamit ha.
Kasi ang panghuli, 1 Peter chapter 4, verse 16. Kaya sinabi natin sa Sunday School, ang pagdurusang alang-alang kay Kristo. Dahil nakakabit yon sa pagkakristyano. According to 1 Peter chapter 4, verse 16. Pansinin nyo. 1 Peter chapter 4, verse 16. Ano po sabi? 4:16. Ngunit wag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, magnanakaw o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok, medling, pakialamero, depende sa gender. 16, ito yung text. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Glorifying God of or for being a Christian. Matindi yun. So hindi ka mag-hallelujah, praise the Lord, kapag may blessing, quote-unquote. Kapag ka nakapasa, quote-unquote. Hindi. Kapag nagdurusa. Nasaan sa bokabularyo ng Kristyanismo ang pagdurusa ngayon? Kasi mula dito, mabubuo natin ang konsepto ng biblical Christian. May non-biblical Christian ba? Oo. Mag-obserba ka sa mga nagpapakilalang Kristiyano at sukatin mo sa liwanag ng mga talatang ito. Dahil mula rito, ang Kristiyano ay sila na bahagi ng kapatiran, kapwa na bubuhay para kay Kristo, 11:24 ng Acts. Ang Kristiyano ay nagpapatotoo para kay Kristo na may panghihikayat. Yan na yung concern kanina. Paano ko mag-evangelize? Hindi yan pinoprogram. Kusa iyan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Dahil ang konteksto dyan, sa Acts 26, si Paul under trial. At meron siyang opportunity to explain himself. Ipagtanggol ang kanyang sarili na ang kanyang krimen, kung meron man, ay preaching Jesus Christ. Akalain mong krimen yun noon. So, ginamit niya yan to persuade those who are in power. So, ang Kristiyano ay nagpapatotoo sa punto de vista ng panghihikayat. At yun ay spontaneous, hindi yan tinutulak, hindi yan pwedeng i-challenge from time to time, pero hindi pwede iprograma o ikahon. Wag. Alang ganyan kasi sa bagong tipan. So, John, 1 Peter 4:16, siya ay hindi nahihiya kahit nagdurusa dahil sa pananampalataya para kay Kristo. Sa 1 Peter chapter 4, verse 16. So, John, makakabuo tayo ng idea, biblical idea, who and what is a Christian in a biblical sense. Hindi yung Kristiyanong sinalin sa'yo ng mga tao na nauna sa'yo, kahit gaano mo yung karespeto. Hindi silang otoridad. Ang otoridad, ano sinasabi ng kasulatan? Sino ang Kristiyano sa banal na kasulatan? Ano ang Kristiyano sa banal na kasulatan? Anong karanasan niya sa liwanag ng banal na kasulatan? Ayun, no? 3 instances. So from there, we can create a working definition ng Christian, biblical Christian. Ito, dito natin sukatin ang pagkakristyano natin. Kasi ang ating team ay Iglesia, Kristiyanong Komunidad. So, hindi bahagi ng Iglesia ang mga bata unless nagpo-profess. Yun ang pinagawayan ng Presby tsaka mga Baptist noong 1700s, so, sa history. Hindi pwedeng maging bahagi ng iglesia ang hindi nagpapahayag ng pananampalataya na may mabuting o na may bunga ng pagbabago. Kaya may pagsusuri sa church membership.
So, hindi ka miyembro dahil matagal ka nang umaatin sa church. Miyembro na si Brother JB. Ilang taon ka na? 2 na? Miyembro ka na. Hindi ho ganun yun. Sa liwanag ng banal na kasulatan. Naalala niyo si Paul, nung siya na-convert sa Acts 9, saan siya una nagpunta? Sa Arabia, o nagbulay-bulay doon, nagmuni-muni. Ano ba nangyayari sa akin, di ba? Hindi niya maintindihan yon. Para maintindihan niya, punta siya sa Jerusalem Church. Wishing to join the church. Pero dahil hindi siya kilala, hindi siya tinanggap. Mamamatay tao ka, baka nagkukunya-kunyari lang, di ba? So normal yun, may nire-reject, dahil hindi kilala. So saan siya na dinala? Eto si Bernabe. Halika sa Antioch tayo. Kaya yung Antioch ang naging church niya, hindi ang Jerusalem. Dahil hindi siya tinanggap noon. Pero along the way, pagdaan ng panahon, natanggap siya. Ganun po. May mga idea na tayo na hindi pwede o hindi na kailangan mag-imbento. Hayaan nyo na sa mga scientist yun. Ang sa atin, pagsunod sa isipan ng Diyos, sa liwanag ng tinuturo ng kasulatan. All we have to do is to submit and obey sa liwanag na tinatanglaw sa ating landas. Lakad tayo. Teka muna, hindi ganito yung natutunan ko. Away with that. Lakad ka roon. Kung yan ang nakita mo sa text. Ganon sana. Ganon ang reformer. Ganon si Luther, kaya nagkaroon ng reformation. Ano yun? Nagbasa ng Bible. Sinundan yung light. Nakarating sa justification by faith alone, etc., etc. Humakbang. Putok ang reformation. So, again, ang bottom line ay ang salita ng Panginoon. So, dito, bubuuin natin ang konsepto ng Kristiyanong komunidad gamit ang pattern or model ng Antioch Church. Again, Antioch Church. Let us pray. Ama naming Diyos, katagpuin niyo po kami sa aming hangarin na makita ng mas maliwanag kung paano niyo binubuo ang isang komunidad ng mga Kristiyano bilang iglesia. Dahil nais naming tugisin ang pangitaing ito. Dahil hindi naman mananatiling kalipunan lamang ito, fellowship na nag-aaral, sumasamba, umaawit, ang mga kapatid dito, kundi maging ganap na iglesia ayon sa inyong revelation, ayon sa ipinahayag ninyo sa inyong mga salita. At gabayan nyo kami, Panginoon, dahil marami namang mga halimbawa na mapupulot kami ayon sa inyong ibibigay na unawa sa amin. At sa sandali na makita namin ng liwanag, sundan namin ito ng may kagalakan dahil ito ang inyong kalooban. Alang-alang sa kapurihan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang aklat na magawa, tandaan natin, ang pasimula ng pagsunod ng mga apostol at ang salitang Kristiyano ay may kahulugan ng mga tagasunod ni Kristo, mga taong bahagi ni Kristo. Yan ang makikita nyo sa dictionary. Kung tatanungin nyo si Google, yan ang entry nila. Belong to the group of Christ or to the, parang ganon. Or those who are in Christ. Okay lang yon. Pero dun tayo, direkta tayo sa text. Dahil meron naman, di ba? Sa kasulatan natin buuin ang konsepto ng kaisipan ng salitang Kristiyano. So mula sa mga pahayag na ito, ay makabubuo tayo ng kaisipan na kung ano at sino ang Kristiyano. Sino ang Kristiyano? Siya ay kabilang kay Kristo na nabubuhay sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. So it is a matter of life, hindi program. Hindi. Nagpapatotoo siya as the Lord opened the opportunity, as the Lord guided him. So hindi lahat ng makakahuntahan mo, kakausapin mo tungkol kay Kristo. Dahil may mga businesses na concern sa buhay na ito bago yung opening na yun. So magiging discerning ka along the way. So yun ang principle, hindi program, principle. Yun ang babaunin natin. Hindi lahat ng
makaharap mo ay issue ng ebanghelyo muna. Hindi, ilalapat mo sa amin, ilalapat natin yung relasyon natin sa Kanya bilang kapwa. Dahil hindi makikinig sa inyo ang total stranger. So, ito. Di ba? Pero kung nakapag-establish ka ng rapport or initial na relasyon, magbubukas yan. Magbubukas yan. Sa mga hontahan. Yun. So, it takes time. Hindi yan. Kailangan makapag-witness ako ngayon. Bakit? Tatanungin ako, di ba? Yung concern ni JB, di ba? Tapos may tamang guilt. Hindi ako nakapag-witness. Magre-repeat na lang ako. Kasi naka-program eh. Away with that, mga kapatid. Alam ko kung may background kayo, away with that. Dito tayo sa sinasabi ng kasulatan para ikamada ang kaisipan natin. Matanggal yan. Hindi ganyan yan. At walang ganyan dyan. Meron ba sinabi si Peter, tuwing Lunes, evangelism tayo, ha? Wala pong ganon. Yung mga Baptist, mayayamot kayo sa mga Baptist. Saan chapter and verse yan? Kaya marami na inis sa mga Baptist eh. Konti na lang sa mga rebap kasi mas malalambot. So, nasa na ba ako? Mula sa mga pahayag na ito, makakabuo tayo, di ba? Siya ay kabilang kay Kristo, belonging to Christ, or those who are in Christ, Pauline theology, in Christ, kay Kristo. Abay, malalim yun. Pag-aralan nyo yun. Kaysa rin sa ibang mga theology ng kung ano man, di ba? Doon muna, doctrines of Christ, tapos yung kanyang ginawa, salvation or redemption, maraming salvation word. Reconciliation is a salvation word. Redemption is a salvation word. Marami. Dun ba, pagka naging familiar kayo ron, ang dami niyong uhugutin pagka makikipagkwentuhan kayo tungkol sa kaligtasan. Wala kayong pag-uusapan maliban doon. Hindi kayo maubusan kung umuunlad tayo sa pagkilala kay Kristo. Yun ang sabi ni Peter. But grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Anong context nila? Suffering for Christ's sake. Pero anong appeal? Grow in Christ. Hindi yung, kailangan matutunan mo ang theology ng suffering. Tayo lang ang may gawa nun. Iba't iba ang trato ng Panginoon sa kanyang mga anak. So, kabilang kay Kristo, nabubuhay na nagpapatotoo kahit may pagdurusa. Yan ang Kristiyano in one sentence. Mula ro sa Acts 11, Acts 26, 1 Peter 4. Sino siya? Kabilang kay Kristo na nabubuhay sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo, hindi sa doktrina ng Reform o ng solas. Hindi. Sa doktrina tungkol kay Kristo, sa kanyang gawa, sa Ebanghelyo, etc., etc., sa kanya who He is and what He has done. Bakit siya naparito? Anong ginagawa niya ngayon? Interceding for us. Ano pa? Tinatawanan yung mga rebelde. Psalms 2. He laughed. Ano pa? Isinasa ilalim ng Diyos Ama sa kanyang mga paa ang lahat ng bagay hanggang sa kamatayan. So, alam ba natin yun? Pampalawak ng isip yun tungkol kay Kristo. Kung anong ginawa niya, past, anong ginagawa niya ngayon? Present. Yes. Mediator. Ano pa? Ruling and reigning. Hindi siya mag-ahari sa second coming. Dispen ka, hindi ka covenantal. Parang gano'n. Nandun ang distinction. So, yun ang problema dyan. Nag-ahari na siya. He is already and now, for 2,000 years, King of Kings and Lord of Lords. The ruler of the kings of the earth, Revelation 1:5. Ngayon, kung future ka, hindi mo ako masusundan. Hindi ako futurist. So, issue na hermeneutics yun. So, yun ang problema pala riyan, di ba? Yan ang problema riyan. Who Christ is, what He has done, and is doing now, kailangan lumalim tayo riyan, maging familiar tayo. And what He will do.
ang tendency ng Kristyanismo, ang babaw dito sa what He has done, tapos tumatalo na agad second coming. Paano yung what He is doing now? He is interceding for those who call to God through Him. Saving them. Ikaw yun. Pangunahin ikaw yun, ako. Kailangan maranasan natin ang kaligtasan araw-araw. Hindi yung ligtas na ako, delikado ka riyan. Dahil ang concern ng Scripture, hindi yung past forgiveness, kundi yung present struggle with sin and its power over us. Pag wala kang kwento ng tagumpay sa kasalanan, walang kwenta ang Kristyanismo mo. Yan ang challenge natin. Kaya magugulat ang nakikinig, may ganun ba? Meron. Hindi mo lang natutunan. Ganun talaga yon, di ba? Ganun talaga yon. Depende yan sa nagtuturo or depende yan sa concentration ng preacher. Ganun talaga yan. Ano? Pero kailangan first things first. Yun ang lagi ko sinasabi. First things first. At ano sabi? Anong dapat isik? Seek first His kingdom. Kamot ulo tayo riyan, di ba? Church, agad ang sinisik ko, hindi yung kingdom. May pagkakaiba dun eh. Kaya lalapad ang concern nyo, mga kapatid. Madadami tanong. So, ang Kristiyanong komunidad, dahil before magkaroon ng Baptist Church, Methodist Church, Christian Church, babalikan natin yun. Before anything that distinguishes us from other Christian churches. Eto muna. Ano? Mula sa mga Kristiyano ay ang pagtitipon para kay Kristo. Ito ang tinatawag nating komunidad na binubuo ng mga sumasampalataya kay Kristo, sumunod sa tubig ng bautismo at magsisikap mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang komunidad na ito ay umiiral na at na may natatanging gobyerno sa ilalim ng otoridad ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang salita na gagamiting mabisa ng kanyang spirito ay mabubuhay sila na may kapangyarihan, na may otoridad. Yung tinatawag nilang dominion. O hindi ka magpapalayas at sisipa-sipa ng masamang spirito riyan. Hindi. Mabubuhay ka sa ibabaw ng mga puwersa ng kaaway. More on that sa susunod na mga pagkakataon. Kasi may mandate sa atin eh. Kung ano yung mandate kay Adan. So may challenge sa atin diyan ngayon. Ano? So nanahayag ang komunidad na ito under the lordship or headship of Christ. Na ang batas, yung words of Christ or commands of Christ, na inaaliw ng promises of Christ. So yan ang magre-regulate sa gobyerno ng church. Tapos, iiral, kikilos na may kaayusan sa pagkakaroon nila ng mga kaloob na tagapanguna at tagapaglingkod. Eldership, which is a leading office, and diaconate, which is a serving office. So more on that. Kailangan tinutugis natin yan. If we desire to have an ordered ministry. Hindi pwedeng walang pastor. Marami na ako nabasang ganyan. Marami na ako nabasa. They can exist, yes. Pero hindi sila unlad. Dahil ang pag-unlad ay katambal ng office bearer to lead them. Yan ang issue ng growth. Hindi yung numerical. No. Kundi yung growth in the knowledge of Christ. And His will. Alam lang natin growth. Madagdagan tayo ng upuan dito. Magkaroon tayo ng second floor. Or, pantao yun. Pantao yan. Maganda lang sa mata yan, sa picture. Marami kayo.
Ang point, totoo bang Kristiyano yan? Talaga bang mga mananampalataya yan? Hindi ba'y kahihiyan ng Panginoon ang paggamit nila ng pangalan ni Kristo? Yun ang sinasabi ni 1 Peter 4 na hindi nyo dapat ikahiya ang pagtataglay ng pangalang iyan, Christian. So, yan ang titingnan natin. Kaya dito, pansinin nyo ang sequence. Mula sa Jerusalem tungo sa Antioquia. Yan ang Acts chapter 10. Yan ang context, chapter 10, 1 hanggang chapter 11, verse 30. Ang iglesia lamang ang may mandato sa paggawa ng mga tagasunod ni Kristo. Matthew chapter 28, 18 to 20. Yun ang unang principle. That, ang church lamang ang may mandates. Walang iba po. Kaya nga ang challenge kahit sa GMA, yung school namin, sa Cubao, inaasahang kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hahanapin mo ang kapwa mo Kristiyano at makikisama ka ron. At sa pagtitipon nyo, maunti-unti, magmamature kayo hanggang sa mag-iglesia kayo. So, hindi lang kayo fellowship lang or kung ano man. No, hindi. May mandate kasi sa church. May ordinance ang church, di ba? May ordinance ang church. So, lahat ng yun, makikita nyo along the way. Habang umuunlad ang level ng commitment, ang level ng understanding of being a Christian bilang bahagi ng church. Wala kasing Kristiyano sa Bible na hindi bahagi ng church. Meron nga pala. Yung magnanakaw sa krus. Ay, sundan nyo yun. Dapat nakapako ka rin sa krus. Pero kung wala ka sa krus, wag ka nang magsulo. Sa Bible na nagsusulo, kambing. Yung tupa, naghahanap ng kasama yon. Flock. Kaya nga flock. Para isa sa imahin ng Kristiyano. So, ang kaugnayan nila kay Kristo ay katumbas ng kaugnayan nila sa isa't isa. Yan ang number one principle. Ang kaugnayan natin kay Kristo ay katumbas ng kaugnayan natin sa isa't isa. If we belong to Christ because of His salvation, we belong to each other because of our salvation. Isa lang kasi ang Panginoon, isang pananampalataya, isang tagapagligtas. Kaya nga, kapatid. So, hahanapin mo yung kapwa mo dahil alam mo, may nauna sa iyo. Ganun lang kasimple yan. Common sense, or term natin, yan ang spiritual sense. Christian ka? Anong feeling pag kami nakilala kang Kristiyano sa isang lugar? Masaya na, di ba? Parang lapat na kayo kahit first time nyo nakilala. Yun, hindi ko kaya paliwanag yun. Pero alam nyo ibig ko sabihin. Yun. At gusto mo magkasama kayo. Yun ang bubuo ng community, Christian community in the first place. Kasi wala pa naman tataka ng iglesia, anong pangalan ng iglesia? Wala pa nun. So, ganun. May ganun ka bang feeling? Challenge agad. May ganun ka bang feeling? Kasi mula rin sa katotohanan na ang kaugnayan nila kay Kristo ay katumbas ng kaugnayan nila sa isa't isa bilang Kristiyano. Pansinin nyo, ang iglesia sa Antioquia, chapter 11, 19 to 30. Hindi ba? Anong nag-prompt? Anong nag-inspire anong nagtulak? Hindi. Anong providential dealings ang ginawa ng Panginoon sa kanila para mag-evangelize sila kahit saan sila magpunta? Sabi ko ngayon persecution. Yan ang backdrop ng chapter 11. Kaya nagkaroon ng Antioch Church because of the persecution sa Jerusalem Church. Kumalat sila. Kaya kung may formula man, persecution. Baka mangyari sa atin, pagka pinersecute tayo, magtago na tayo. So, kailan kayo may huling narinig na Kristiyanong inusig dahil kay Kristo? Kailan? Merong Kristiyano nagpapatamaan, nagbibirahan. Nagbabatuhan ng pula at putik. Pero yung Kristiyano inusig because of Christ, nabibingi na ako, sa tahimik yun. Walang ulat. Walang ganon. So, nasa ng problema? Ang challenge, mukhang nalihis tayo sa ating mandato.
every year meron akong church, State of the Church Address. Observation sa universality ng church, sa kabuuan ng mga churches, at yung observation dito sa local church namin. Para sila mamulat. Hindi lang ako nakakakita. Mabigat yun pag ako lang. Dapat merong makakita niyang ganyan. Kasi may challenge sa mga churches. Lalo na sa usaping theological. Di ba? Kaya kailangan maging aware sila. So, pansinin niyo ang komposisyon ng iglesia, 11:21. Inusig ang iglesia at nangalat sila. Sa kanilang pangangalat, nagsimula silang mangaral tungkol sa kaligtasang na kay Kristo. Kinalugdan ng Panginoon ang kanilang ministeryo at marami ang naligtas. Point. Ang legitimacy ng isang ministry, may nililigtas ang Panginoon. May idinadagdag ang Panginoon sa kanila by virtue of conversion. Ano nangyayari sa mga iglesia? Lipat dito, lipat doon. Pati ba naman ng mga reform, lipat dito, lipat doon. Sa Manila, ganun, may sakit doon. Kailangan magamot. Lipat dito, tanggap naman yung iba. Kaya may issue ron. Natatalakayin ng mga pastor. Yun na lang ang issue. Yun na lang ang nangyayari. Lipat, lipat, lipat. Conversion, napakaliit na porsyento ng pagdadagdag ng Panginoon. Nakakalungkot yan. Tapos nagmamalaki pa, ang daming transfer sila from other churches. Sabi ko, formula ng sakit ng mukha, wait ka lang. May dalang baggage yan eh. At lalabas yan kapag may pribilehiyo na lumabas. Pag may nakitang crack yan, yari ka na. Iyon na yun. Kaya much better yung conversion ang addition, hindi yung reformation. Na-reform. Dati yung Armenian, naging Calvinist. Bukas tayo riyan. Kami, bukas, ang tawag namin dyan ay extended ministry. If the opportunity provides for us para dyan. May pabasa nga tayo, di ba? So, yun ang extended ministry ng church. Ngayon, mga churches, dahil mahirap mag-isa riyan. So, mula sa pangaral ng salita, sa liwanag ng mensahe ng mabuting balita, ang Ebanghelyo na nagpapahayag na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Ito mga kapatid, ang laman ng Ebanghelyo, Christ, the only Savior, upang mabuhay ang tao mula sa pagbaling sa kasalanan tungo sa katwiran, dahil ito ang batas ng Panginoong Yesus. Iyan ang mahagip ng at nailathala bilang confession ng pananampalataya ng ating mga ninuno. Ito ang sumasagot sa tanong natin, what constitute a church? Di ba, meron tayong team kanina sa ating Thanksgiving. What constitute a church? Ito, regenerated membership. Regenerated membership. Nahagip ito at nailathala bilang confession of faith ng pananampalataya ng ating mga ninuno. London Baptist Confession, chapter 26, article 2, na inuugat at ibinatay sa mga kasulatan tulad ng Acts 2:47, the Lord added to them daily those who were being saved. Ibig sabihin, nagdadagdag ang Panginoon sa iglesia noon, Acts 2:47, ng mga iniligtas niya. Kaya ang membership, yung mga saved o yung mga iniligtas ng Panginoon. So doon, merong proseso ron. Yung tulad ng ginawa ko sa inyo kanina. Isulat nyo ang conversion testimony nyo. Yun. Yun yung practical implication nun. At maniniwala naman ako, patotoo nyo yun eh. Pag nagduda pa ako, paniniwalaan ko sa inyo, di ba? Yun ang kwento nyo, di ba? So, tatanggapin ko yan sa level ng trust. May ganun talaga. Kung pumasok ka rito, saan ba entrance talaga rito? Diyan. Kung pumasok ka rito, meron naman doon. Di ba? May church discipline po
ang matinong ministeryo. Nasa confession yan. So tingnan nyo, nilalatag ko na ang mga direksyon na maaari nyong harapin along the way. Seryoso ba tayo? Okay ba sa atin ang isang miyembro na publicly doing sin? Tapos wala tayong ginagawa. Dahil ang bait natin sa kanya, Christian tayo. And we love him or her. Yan ang issue ngayon. Yan ang issue dyan. So, paano yan? Kung tatay ko yan o nanay ko or kapatid ko. Kaya nyo bang maabot yung the blood of the covenant is thicker than the blood of your relationship? Naging theology namin yan nung dumaan ng church sa maraming pagsubok. Pamilya, talagang hindi individual ang pananampalataya. Masakit yun at yun, kitang-kitang immaturity ron. Ba't susunod ka sa tatay mo? Disobedient yan eh. Di ba? Dahil blood is thicker. Di ba? Kaya, na-formulate ko yung the blood of the covenant is thicker than the blood of your relationship. Walang tatay ko, kaya nadito ako dahil kay tatay. Kung hindi dahil kay Jesus, may problema. Kung hindi dahil sa pananampalataya kay Jesus, may problema ka. Sinasabi ko na sa iyo. Malakas ang loob ko dahil hindi naman ako taga rito. Si Ray lang narito. Bahala na siya mag-follow up. Bahala na siya mag-follow up. Pero ganun din ako sa Taytay. Ganun ang dating ko sa Taytay. Kasi mahihirapan ako magpastor sa kambing. At wala akong panawagang pagpastora ng kambing. Susuwagin ako nun. Iba pa amoy niya, di ba? So, I have no commission to pastor goat or goats, di ba? So, kaya hinihingi ko sa inyo ang conversion. Bakit? Maliwanag kasi ang sabi ng Ephesians 2, 8-9, di ba? 8-10. Na tayo niligtas sa biyaya para maging sagka at hindi ka magmalaking Christian ka o saved ka. Ay, ikaw, hindi ka saved. Ako, saved. Wala dapat puwang ang pagmamalaki sa isang Kristiyano dahil ang kaligtasan, hindi niya tinrabaho. Hindi ka naging Christian dahil sa pagdalo mo, o hindi ka naging Christian dahil sa baptismo, hindi ka naging Christian dahil matagal ka ng kaibigan ni pastor o kung sino man. Hindi ganun. Ang Kristyanismo, ang pagka-Kristiyano, ay personal at individual na komprontasyon sa Ebanghelyo. Na kinukumpronta ang kasalanan para makita mo ang iyong napapahamak na kalagayan. Sa gayon, tumawag ka sa Diyos at si Kristo ang inaalok sa iyo. The only Savior of sinners. At yung kaligtasan na yan, kaloob. Pag binigay sa iyo yan, marirealize sa iyo yan. Yan ang grace. Unmerited, unearned, di ba? And alongside that grace of salvation, ano sabi ni Ephesians 2:10? Basahin niyo po. Sapagkat tayo kanyang bagong paglikha. Ayun yung new creation, 2 Corinthians 5:17. Because we are His workmanship, created in Christ Jesus. So yun yung realization ng image of God, which is the original status or standing ng tao in Adam, created in God's image. Yung palang image na yun, nagkaroon ng mukha because of Christ. Kaya isinasauli ka sa original na intention na mabuhay ka sa ilalim ng gobyerno ng Diyos kay Kristo. Sa paanong paraan yun? Mabubuhay ka sa liwanag ng kanyang salita. Ganon kasimple yan. Pero hindi ganon kadali, alam natin. We need the enabling power of the Spirit. And the Spirit bears witness with our spirit. So, kakapusin ng threat dyan ng pastor o ng challenge, we need the enabling grace and works of the Spirit. Dahil Trinitarian ang salvation and its realization. So dito, sinusuri natin ang bawat nagiging bahagi ng iglesia sa kanilang pagkaunawa at karanasan sa kaligtasan. Nasa membership na ako, mga kapatid. Nasa membership na ako. Oo. Dahil kailangan ang ebidensya ng pagkaalagad. Pagka-Kristiyano, yun ang equivalent.
pagkaalaga at pagka-Kristiyano. Ang siste, di ba, nakarating ito sa iglesia ng Jerusalem at nagsugo sila ng mga kinatawan upang suriin at magdalang ulat pagbalik nila. So yun ang principle ng oversight ng iglesia. May isusugo sila to confirm the knowledge of the gospel and the experience of the gospel, then we will report. Parang kami ngayon, pag uwi namin, magre-report yan. Magre-report sa church yan. Ako ang magtatapos ng concept as summary. Paano tayo kikilos? Paano kami makakatugon sa need and challenges ng His Community Church? So pag-uusapan namin yan, pag-aaralan namin yan, papanalangin namin yan. Kung magkakaroon pa ng opportunity ayon sa kaluguran ng Panginoon. Dahil kailangan makumpirma ang biyaya sa nagtitipong kapatiran tungkol sa kaligtasan. Kaya dito, may kaayusan na, may order na, may kaayusan. Lalo na kung 1689 London Baptist Confession ang bibit-bitin nyo, di ba? Kami, we are a Reformed Baptist, bagaman walang Baptist, walang Reform doon sa aming pangalan, Christ Community Church. Pero we are holding the 1689 London Baptist Confession. So, yun ang makikita natin. Pangalawa, chapter 11:23. Ang kompesyong pinagtibay ng bawat isa. Nakita ba ni Bernabe ang realidad ng experience of salvation? Yes! Nakita ni Bernabe ang biyaya ng pagliligtas sa buhay nila. Nakita. Ang kanilang confession, pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. At layunin magtapat sa mensahe ng Ebanghelyo ay napagtibay sa pamamagitan ng kalalakihang mula sa Jerusalem, si Bernabe. So, yun ang sinasabi natin na lugar ng isang iglesia, kaugnay, or ka-fellowship, or kaagapay ng isang iglesia. Pansinin, ang pagmamalasakit ng iglesia sa Jerusalem ay hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi sa kanilang paglago. Kaya may pagtuturo. Chapter 11:22 hanggang 23. Isang taon. Hindi naman absolute, isang taon lang, di ba? Ito nga mga kalalakihan namin. Hindi ko alam kung ilang taon na pag-aaral nito eh. Under my teaching ministry mula noon. So, depende yan sa pagkilos at sa pagtubo ng maturity. Hindi naman tayo nagmamadali. Kaya nga, ang lingkod ng Panginoon kailangan maging matyaga. 2 Timothy 2:24-26. So, dito, na-realize talagang mga mananampalataya sila, di ba? So, may kukumpirma. Tinuruan sila at hinamon na may pagpapalakas ng loob. Chapter 11:23. Anong challenge? Magpatuloy sila sa Panginoon. Being faithful. At sana, yun ang maiwan namin sa inyo. Dahil inilalatag sa inyo ang mga possibility. Inilalatag ko sa inyo ang mga possibility ng mga bagay na dadaanan nyo pa along the way. Kaya kung hindi totoo o kung hindi malinaw sa inyo ang kaligtasang na kay Kristo, mababagabag kayo. Baka panghinaan kayo ng loob. So, narito lang kami, bagaman ang layo namin, Taytay, pero ang dating, narito lang kami. Di ba? Huwag kayo mahihiya. So, willing to serve, willing to help, happy to serve. Madalas kasi sa SM, kaya naririnig. So, burahin nyo yun. So, tinuruan sila at hinamon na may pagpapalakas ng loob. Kailangan natin yun. Kung tayo lang magmumukmuk tayo, di ba? Ba't nangyayari sa amin to, di ba? Kayo, pagka na dyan, masyadong makitid ang magiging pananaw nyo sa sitwasyon. Whereas kami, nasa labas kami, objective ang magiging tingin namin. Yun ang insight ng mga nauna na iglesia. Para bang sasabihin namin, we've been there. Kaya namin basahin yon. Hindi dahil nagmamarunong kami, nagmamalaki. Walang ganun.
Dahil ito ang nararanasan nyo. Ito ibig sabihin yan. Yun. Kung kayo-kayo lang, di maguntugan na lang kayo, mag-iyak, magmukmukan na lang kayo, di ba? Christian naman kami, bakit kami ganito, ganyan, bakit katakot-takot na komentaryo, tanong ang ano. Pag sinagot kayo ng Panginoon, yan ang gusto ko sa inyong gawin, anong problema mo? Ha? Parang si Habakuk, di ba? Panginoon, bakit naman ginaganito kami, mga hindi mananampalataya? O, nung sumagot ang Panginoon, yan ang gusto kong paraan para paluin kayo, titigas ng mukha nyo. Di ba? Lalo siya ng lumo. Habakuk, 3 chapters lang yan. Tingnan nyo, simpleng-simple. Pero yun ang lesson. Kaya mahirap maging reklamador sa iglesia, lalo na kung Kristiyano. Inconsistent yun. Ang command, be thankful. Ano? Maging mapagpasalamat. Kailan? Pag may bonus. Oy. Pag tumaas ang sweldo. Hindi. In everything, give thanks. Totoo ba yun? Pag hindi totoo sa'yo yan, may problema ka. May problema ka. There's something wrong. Hindi ko alam kung saan. Hindi theology yan. Issue ng appreciation sa kabutihan ng Panginoon na inuugat sa kaligtasan. Again, uuwing lahat dun sa pagliligtas. So, sina Bernabe at Pablo ang nagsaayos at nag-organisa ng iglesia sa Antioquia. Yun ang nakikita ko na nangyari dyan. Silang nag-organisa, silang nagsaayos ng church sa Antioch. Dahil galing sa Jerusalem ang mga kapatid. Ikatlo, ang pakikipagtipan sa bawat isa. Covenanting. Pansinin, hindi lamang sila lumaganap o hindi lamang sila tumanggap ng bagong pangalan bilang pagkakakilanlan, lumago sila at pinagkalooban ng mga guro at propeta hanggang chapter 13. Ang Church of Antioch hanggang chapter 13. At sino ang regalo ng Panginoon sa Acts 30, sa Antioch? Prophets and preachers. And even missionaries, si Paul. So, ganun umunlad ang iglesia sa Antioch. Dito natin uhugutin ang pagkakaroon ng tagapanguna at tagapaglingkod. So, along the way, pipili kayo na magpapastor sa inyo. Pipili kayo na magiging diakono sa inyo. Na siyang established office bearer ng iglesia. Hindi yung mga elders na matatanda na sa church, pero malakas ang boses. Hindi. Elder. Mga matured in the faith. So, hahangarin yun along the way. Dahil hindi maaayos ang buhay iglesia kung walang tagapanguna. So, mula sa kanila, itinalaga at ibinukod sa ministeryo ang kalalakihang may angkop na katangian at kakayahan na may opisina. Yan ang nakapaloob doon sa set apart for me, Paul and Barnabas sa Acts 13. Yun ang sabi ng Holy Spirit sa church. At nakita ng church, eto ang dalawa, qualified. Kaya sila ang unang misyonero na galing sa church. Kaya nga ang challenge, hindi ko alam kung may malapit dito, ang challenge, ang pinakamalapit na challenge ay makipag-ugnayan sa isang ordered church para gabayan kayo sa ministry. Para gabayan kayo sa ministry. So, nabubuo ang iglesia na may kayusan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga tagapanguna. Binasa natin ngayon sa Titus 1:5. Ang pagkakaroon ng pamunuan, ang paraan ng Panginoon upang sila ay mapamahalaan. Dahil kanyang pinagkakalooban ng iglesia ng mga tagapanguna. Ephesians chapter 4, ang pastor teacher ay gift ng Panginoon sa church. Kaya kawawa ang church kung walang pastor at guro. At nahagip yan ng London Baptist Confession, chapter 26, article 2, na mula sa hangaring maglingkod, may katangian at kakayahan at ibubukod ng church.
Sabi nga ng ating principal, a great blessing in a church where leaders and members are at peace and mutually supportive. Naiyan, GMA. So pansinin natin, katambal ng pag-unlad sa kanilang espiritualidad ay ang pagkakawang gawa sa ibang kapatiran. Chapter 11, verse 30. So may mandate din to serve and to help the poor. Especially those belong to the household of faith. Yung may issue ng priority ron. Kailangan may budget kayo dyan. Hindi lang budget sa pastor o sa diakono kung di siya working, kundi sa kawang gawa. Ganito ang naging kaayusan sa ministeryong ginawa ni Pablo. Thessalonian, nasa Acts din yan. Acts 17, Corinth, Acts 18, Ephesians, Acts 19. Nariyan lahat. Nariyan lahat. Ang beginnings ng iglesia, nasa Acts pala kayo, so madadaanan nyo yan. Nadyan ang history, paano naging church ang isang church. Ganyan, may magpipreach sina Pablo sa synagogue, sa una, pagka tinakwil sila, sa streets, di ba? Tapos kapag kami na-save, igagather nila, tapos magtatalaga sila ng mga ngaral. Ganon kasimple ang formula or pattern ng New Testament. Bakit pa tayo mag-iimbento? Pahirapan lang natin ang sarili natin. Narito na. Eto na. Yun na lang, sundan na lang natin. So, anong mga prinsipyo rito? Ang iglesia ay nabubuo mula sa mga mananampalataya ni Kristo na nabubuhay sa pagpapasakop at pagsunod Kristiyano. Nakikinig ng salita, sumusunod sa kanyang mga utos. Pangalawa, ang iglesia ay ginagabayan ng ibang iglesia para sa kanilang kaayusan. Sa gayon, ay masiguro ang kalidad ng iglesyang kinabibilangan at kinikilala ng kapatiran. Ikatlo, ang iglesia ang pumipili mula sa kanila ng mga kalalakihang tagapanguna at tagapaglingkod. Tandaan natin, ang Diyos ng kasulatan ay Diyos ng kaayusan. 1 Corinthians 14, verse 40. Ang context, exercising gifts, di ba? Ang context nun sa 1 Corinthians 14. How the gift was being exercised in the church. Yun ang context ng 14. Tapos sinabi ni Paul, dahil nagkakagulo sila kung may tongues dyan, dapat one at a time may magta-translate. One, may magta-translate. And three, may magta-translate. Tatlo lang. At walang mga babae. So yun ang tongue speaking exercise sa 1 Corinthians 14. Kaya kung susukatin mo yung ibang Christian church, babagsak doon. Hindi biblical yung speaking na yun or exercising of those gifts. Because, ano sabi ni Paul? For God is, do it with decently, for God is a God of order. So ganun din, kung may kaayusan ang pag-exercise ng gift, abay lalo na may kaayusan ang pagbubuo ng iglesia. May kaayusan ang pagtatalaga ng pagpapastor o mga diakono. May kaayusan ang pagtanggap ng miyembro. Lahat ng yan may kaayusan dahil ibinigay na at inilatag yan ng mga kasulatan. At dito po tayo titindig at dito tayo mananangan. Let's pray. Ama naming Diyos, katagpuin niyo po ang mga kapatid na naririto sa liwanag ng inyong salita. Naway patuloy sila makasumpong ng liwanag na susundan nila sa pagtatanglaw ng inyong salita. Yamang sinabi nyo, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Kaya tanglawan nyo po ang kanilang kaisipan at kaunawaan. At sundin at sundan nila ang mga prinsipyo na mabubuo at nabuo sa mga pagbubulay nito. Dahil nais naming magkaroon ng mabuti, maayos na ministeryo o buhay iglesia. Dahil ito ay sa inyo, kayo ang may kaayusan, kayo ang may patakaran, kayo ang may batas para makakilos kami ayon sa inyong kalooban. Sa liwanag nito, Panginoon, itinatagubilin namin sa inyo at sa inyong mga salita na gagawing mabisa ng inyong spirito ang mga kapatid dito sa His Community Church. At nawa, Panginoon, makita nila ng mas malinaw ang inyong kalooban
para mas sigurado sila sa kanilang mga hakbang. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So we praise God po sa salita ng Panginoon. So dito magtatapos ang ating evening service, and so we will have our dinner together, and also siguro maaari din na kung may mga tanong, pwede rin natin siya ma-address while naghahanda at while kumakain. So usap magkakapamilya.